Hi, Calvin! Thank you for coming, bro. Buti nakapunta ka. Kaya nga po eh. Nagpaalam ka naman sa bahay? Opo. Yan. So, ito pala. Thank you sa pagpunta mo ulit kasi may gusto ako ulit i-share sa'yo. So, pero bago to, pili ka muna. Anong gusto mong manual natin? Gusto mo ba Tagalog or English? Tagalog po para mas madali po mo. Tama. Yan, sa'yo na yan. So, bago ko i-share sa'yo pala yan, Calvin, kamusta ka na? Okay lang po. Mas nagiging malapit po kayo. Wow. So, di ba, nag-share ako sa'yo nung bookmark na one verse nung last time? Okay. May natatandaan ka ba dun sa sinare ko sa'yo? Yung regalo po sa atin ni Lord ay eternal life. Eternal life. Tama yun, no? Congrats ulit, bro. So, di ba, gumawa ka ng isa sa pinaka-magandang decision mo sa life mo. Okay. Na tinanggap mo si Jesus at naging, personal savior and Lord mo. Totoo lahat yun, ha? Yan, congrats ulit. And yung, ang sabi niya doon na binayaran niya na lahat ng kasalanan natin. Totoo din yun, no? Wala ka na kasalanan. Yun na. And then, dito mag-i-start yung bagong relasyon mo sa Diyos bilang kasama na kanya. Okay ba yun? Congrats, bro. Ngayon, gusto ko lang din i-share sa'yo paano mag-grow dun sa bagong relationship mo kay God. So, congrats ulit, bro. Ulitin ko lang yung sinabi nung Bible tungkol dun sa kasalanan natin dati, that for the wages of sin is death. No? Kasalanan natin ang naging dahilan ng ating kamatayan. Ngunit, mabuti ang Diyos at may maganda siyang plano sa life natin. Siya yung nagbayad ng kasalanan natin ng kanyang banal na dugo. So, yung buhay natin na ito, kahit na save na tayo, natanggap natin si Jesus, kailangan pa rin natin i-live up yung life natin na sumusunod sa Kanya. And sabi dito, lahat ng tao kailangan ng isang tagapagligtas. And our life will never work out good kapag wala si God sa life natin. So, ngayon, at meron ka na ng bagong buhay, meron ka ng relationship kay God, no? Ginawa niya yun. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabihin nun, dati kasi tayong alipin ng kasalanan. Naranasan mo daw mga pinsan, Calvin, may gusto mo naman talagang maging mabuti sa mga ginagawa mo, pero parang ang hirap. Opo. Naranasan mo rin yun. Kasi nga, alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, dahil tinubos na tayo ni Jesus, kaya na natin, no? Paglabanan yung kasalanan sa life natin. Dahil nandiyan na si Jesus sa heart mo. No? At ngayon din, Calvin, madidiscover mo na yung mga iba't ibang truths about sa pag-ibig ng Diyos sa life mo at yung bago mong relasyon sa Diyos sa pagbabasa ng Bible. Ako personally, mas nakilala ko si God nung natuto ko magbasa ng Bible sa bawat araw. No? Ito kasi yung nagiging foundation natin ng truth ng pagkakilala natin sa Diyos. Sa mundo natin, ang daming ideas, ang daming information. Pero dapat dun tayo pupunta sa totoong source ng truth. Ito yung word ni God. So sabi dito, sa John 1:12, nung tinanggap natin si Jesus, binigyan niya na tayo ng karapatan na tawagin anak niya. Kasi na yung nagbigay sa atin ng rights para maging children ni God? Jesus. Yan, sabi niya. At ngayon, si Jesus, yung magkakaroon na siya, magsisimula na siya ng bagong buhay sa iyo. Sabi ng Bible, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan, bago ka na. Dahil na kay Kristo ka na. At sabi ng Bible, yung lumang Calvin, wala na. Wala na yan. Ito na. Let's go. No? Bagong Calvin na yung makikita ng mga tao. Yung luma nating pananaw, luma nating paniniwala, luma nating mga ginagawa sa life, wala na yun. May iba na yun. Gusto mo ba ng ganun? Opo. Na-excite ka ba dun sa buhay na nag-iitay sa'yo kapiling si God? Siyempre po. Yan. So, at hindi lang yun. Ma-enjoy mo na yung buhay mo dito. At pagkatapos mo nito, meron pa tayong eternal life kasama si God sa heaven. And ito yung isa sa pinakamagandang pangako niya. No? And this is our testimony na binigyan tayo ng eternal life ni God. At itong life na to ay nasa kanyang anak. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God doesn't have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Yan, ito na yung testimony natin. So, tatanungin kita, Calvin, nasan si Jesus ngayon sa buhay mo? Yes, sir. Sa puso mo. Yan, sa life mo. So, sabi ng Bible, yung life daw na kay Jesus. So, ano ang meron ka ngayon? Buhay.
Tama! Life, buhay. Hindi lang buhay na basta lang nabubuhay, kundi buhay na may purpose. Buhay na may pangako na kasaganahan. So, kung sino daw yung walang Jesus sa life niya, wala silang buhay. Nabubuhay sila pero wala silang purpose. Hindi sila masaya. Hindi sila, wala silang hope. Pero dahil kay Jesus, meron na tayo ng lahat. At the same time, meron pa tayong hope for eternal life. So, ito ang gagawin natin ngayon, Calvin. No? Kung example lang kung ako si God, tapos namatay ka na, tapos sinalubong kita doon sa sa gate ng heaven, sa langit, tapos sasabihin ko sa'yo, uy, Calvin, kamusta? So, dito ka pala napunta. Dito kasi yung pasukan Pero sa tingin mo ba, bakit kita papapasukin dito? Kasi pinanggap ko po si Jesus na tagapagligtas ko po. Amen! That's it! Pasok! Welcome, Calvin. That's it, Calvin. Nakuha mo talaga yung tunay na truth about accepting Jesus as our personal Savior. Ito yung kailangan natin for us to have the life dito sa lupa at eternal life na pinanggap. So, okay ba sa yun? Opo. Nagustuhan mo ba yung pinag-usapan natin? Opo. So, okay lang ba? Ulitin natin next week? Yes po. Ayan. Ganitong oras din. So, papaalam ka ulit na pupunta ka ulit dito. So, meron ka bang prayer request, bro? Yung magiging journey ko po. Magiging journey mo kayo. Sige, pag-pray kita.